again, good morning. So, may nag-PM, ano masasabi ko sa panunungkulan ni PBBM. Alright. As a Filipino criminologist, nakita ang personal ng taong bayan na at even lamang yung occurrence of crime. Pero more than that, nawala ang takot ng pamilyang Pilipino na baka mamaya may dumating na pulis sa bahay nila at biglang tangayin ang kanilang mga anak o ang kanilang mga asawa at patay na, bangkay na kinabukasan. Yan ang isa sa pinakamagandang naging panuntunan ni President Bongbong Marcos. Batas, we follow the law. Hindi pwedeng i-shortcut mo na kung nagkamali kayo ng dampot, di ba? Hindi naman natin masisi ang mga pulis dahil yan in lieu of a shadowy order during the past administration. Ngayon, yun dito naman na sa economic. Taon-taon naman kada new president talaga may nagtataas ng presyo. So that is usual. Ang mga Pilipino matiisin at saka matyaga. Bigyan mo na ng konting punan, magtitinda na sa mga kalsada yan. Wag lang ma-sidewalk clearing. Alright, so ang mga Pilipino sanay na ito sa pagtaas ng presyo at ibe, mayroong mga bumababa, mayroong mga tumataas. At hindi naman nagsasawalang tibo itong si President Ferdinand Bongbong Marcos, talagang kumikilos din naman siya. May nagsasabi ng iba na pwede daw magkaroon rin ng people power against Bongbong Marcos. Well, in that case, I assure you that you will be responded by the people who are not loyal to Bongbong Marcos but adhere to his presidency, like me. Tigilan nyo na yung mga people power na yan. Luma na yan. Mali ang history pinagsasabi nyo. So, personally, I pledge my one body for the protection of the Philippine President, even unconsented. Kasi isa lamang akong ordinary Pilipino. Yung mga gumagawa niyan, yung natapik ko dito sa maneuver. Natapos na nila yung maneuver nila. Wala na magagawa. Kaya ito na, nag-open na sila ng panibagong mga propaganda. Hindi magtatagumpay yan at hindi yan mauuso ngayon. Alam niyo kung bakit? Busy si Bongbong Marcos sa pagdepensa ng Pilipinas. Mabuti na lang nandyan ang Amerika na tumutulong din. Ngayon, kung sinabi natin na huwag na tumulong ang Pilipinas para hindi tayo madamay. Okay? Tindaan nyo ito sabihin ko. Kahit na hindi lumahok ang Pilipinas sa digmaang yan, o kahit na walang mutual defense treaty, hindi mapipigil ang Amerika na lusubin ang China. Walang kahit anong bansa dito sa Asia ang makapigil sa Amerika para lusubin ng China. Lulusubin niya ng China, bakit? Para sa kapakanan ng Pilipinas. Nilulusob na tayo mula Luzon hanggang Tawi-Tawi. Hindi makapag-supply ng maayos Limitado naman ang ating armed forces. Although matatapang ang mga sundalong Pilipino. Kaya lang, kulang talaga tayo sa backup. Yun ang aminin natin. And we are so glad that we have PBBM siding with the American forces. At kagaya niyan, medyo umiilag ang China. So, pag hindi naman kagaya ng nakarang administration na halos ibenta ang Pilipinas sa China. Diba? Kaya ngayon, masasabi natin kay PBBM, Sir, meron kang bayag, isa kang tunay na lalaki at isa kang tunay na Filipino warrior, like your father. At yan ang gusto ng mga Pilipino. Hindi kami papayag na ibibigay lang kung sino yung Pilipinas sa China. My goodness. Laban kung laban. Hindi pwedeng susuko natin ang sovereignty ng Pilipinas. Kahit na anong property to, gaya ng sinabi ni PBBM. Kaya, with any rumors of kudeta, hindi kayo magtatagumpay dahil kami mga ordinary Pilipino ang protekta sa Philippine President. Kaya nyo matapos ang term niyan bago kayo pumalit. Masyadong atat itong si Jewish blood din. Hindi bumibitaw sa pagtulong si PBBM.